In Ateneo, Trillanes is saying that he makes sure that his students are not pro-Duterte. And he is proud of that. That is disgusting. I am a teacher. I know what it means to have power inside a classroom. When you teach, students listen. They trust you. They see you as a guide. And that trust should never be used to push your politics. Because if you do, that is abuse of influence. And when you say that you make sure that your students are not pro-Duterte, you're not teaching anymore. You're controlling minds. You're creating fear. You're telling your students that if they think differently, they don't belong. That is not education. That is manipulation. And coming from Trillanes, a former senator, a known critic of the Dutertes, and whether we like it or not, a man with influence, what he does inside his classroom is completely unacceptable. Because when you already have power outside the classroom and you bring that bias inside, you poison academic space. You turn education into politics. Ateneo, this needs action. This is not about being pro or anti-Duterte. This is about ethics, professionalism, and respect for students' freedom to think. No teacher, not even a former senator, should ever brag about reshaping the political beliefs of his students. I call on the academic community to speak up. Hold Trillanes accountable. Hold Ateneo accountable. Because the moment that we allow this kind of manipulation in education, we'll lose the very purpose of teaching. Utang buot. Naku mga kababayan, kawawa naman po ito si Kuya, iyak ng iyak. Ano bang iniiyak mo, Kuya? Ano ba sa palagay mo yung mga tinuturuan ni Trillanes, mga bata, preschool, elementary or high school na pwede mong manipulahin? Kuya, nagtuturo siya sa college. At sa pagkakaalam ko po, mga kababayan, ang tinuturuan ni Trillanes ay mga masteral na po ang kinukuha. Yung mga graduate na po, nakapagtapos na po ng kanilang mga degree. At gusto ulit mag-aral para mas mapagaling pa ang sarili. Yung po yung alam kong tinuturuan ni Trillanes, hindi po high school at elementary na pwede mong manipulahin or impluwensyahan ang opinyon, ang pananaw pagdating sa politika. Tsaka mga Atenista yung tinuturuan ni Trillanes, matatalino. Ano sa palagay mo? Mapipilit sila ni Trillanes or mape-pressure sila ni Trillanes? Eto naman si Kuya, hindi pinanood ng buo or hindi inintindi ang sinabi ni Trillanes doon sa interview niya kay Corina. Iyak ka ng iyak dyan, matatanda na yung tinuturuan ni Trillanes, baka nga mas matanda pa yun sa'yo. So may sariling utak na yung mga yon, magaling na at matatalino yung mga yon. Ngayon, kung nakapagpaliwanag si Trillanes sa mga bagay-bagay patungkol kay Duterte at mga maling ginawa nito, at namulat sila, naluwanagan sila, wala kang magagawa doon kung umayaw na sila sa mga Duterte or kay Duterte. Kahit naman hindi sa loob ng school, maraming DDS ngayon ang tumiwalag na sa pagka-DDS. Isang magandang halimbawa niyan si Jam Magno. Maraming dating DDS ang nagsisi sa pagsuporta nila kay Duterte. Wala yung sa loob ng school ha. In and out of school nangyayari yan na umaalis na, hindi na sumasama sa inyo dahil ang dami ng nalaman, ang dami natuklasan at naliwanagan na sila. Yan ang nangyayari ngayon, yan ang realidad at yan ang katotohanan, wala ka nang magagawa doon. Lalo na kay Trillanes, buo ang loob niyan. Talagang ipapaliwanag niyan ang mga dapat ipaliwanag patungkol sa administrasyon ni Duterte at sa mga ginawa niya, at patungkol kay Duterte kung anong klaseng leader siya at tao, ipapaliwanag niyan kahit kanino. Buo ang loob niyan. Lalo na dahil siniraan siya ni Duterte at ng mga DDS nung panahon ni Duterte. Kaya hindi titigil yan hanggat hindi niya naitatama, hanggat kaya niyang itama ang mga maling pananaw o paniniwala patungkol kay Duterte. Grabe yung ginawa ni Duterte kay De Lima, kay Mayor Leni Robredo, kay Trillanes, at ngayon, ginagawa kay PBBM. Sa palagay niyo, mapipigil niyo pa yung si Trillanes? Hindi niyo na mapipigil yan. Ang dami mong reklamo, may panawagan ka sa Ateneo, pinakinggan ka ba ng Ateneo?
Baka nga palakpakan pa ng Ateneo yan si Trillanes kapag nalaman nila yan At sa palagay mo, hindi ito alam ng Ateneo? Again, matatanda na, no? Nasa tamang edad na yung mga tinuturuan ni Trillanes, matatalino, magagaling, at nakagraduate na ng kanilang mga degree. Alam na nila ang tama at mali. Ngayon, kung may mga natuklasan sila patungkol kay Duterte at nag-withdraw sila ng kanilang suporta kay Duterte, wala kang magagawa doon. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Pero wala na kayong magagawa. Dahil ngayon, mas pinaniniwalaan na ng mga tao si Trillanes kesa kay Duterte. Dahil nakita na ng mga tao kung ano yung pinaglalaban ni Trillanes, kung bakit hindi siya sumusuko. At nakita na ng mga tao kung anong totoong kulay ni Duterte at kung anong klaseng tao at pinuno siya. Nakita na yun ng mga tao. Nakita na ng mga tao ang iba't ibang uri ng baho sa kampo ng mga Duterte. Iisa-isahin pa ba natin yung mga taong na-involved sa mga hindi magagandang bagay, sa mga illegal na bagay, na kaalyado, kapartido, at malapit kay Duterte? Iisa-isahin pa ba natin yon? Ito po yung mga di umano mga alleged na napupukol, mga na-accuse sa mga naging tao malapit kay Duterte at mga kaalyado niya. Again, mga alleged ito. Saldico, Farmally, overpriced laptops, Christopher Lau, Farmally, si Duque, nadawit din, na-clear na yata, si Bongo, plunder, pre-get deal, at ano pa, conflict of interest, si Arnel Ignacio, sinampahan ng kasong plunder, si Jinggoy, si Villanueva, si Escudero. Alam naman natin kung anong mga kinakaharap nila ngayon at mga inaakusa sa kanila. Alam natin yan. Si Martires, secret dismissal ni Villanueva. Siya pa yung naglagay ng restriction sa SALN. Siya rin yung nagsuggest na i-abolish na lang ombudsman. Siya rin yung nagpatigil, if I'm not mistaken, ng lifestyle check sa mga politiko. Anong hindi lalala ang korupsyon sa panahon ni Duterte? Sino pa? Si Michael Yang, Farmally, magnetic lifter, si Manscarpio, si Pulong Duterte, magnetic lifter. Ano pa? Si Paeldon, magnetic lifter, si Bantag, yung nalilink sa di umano yung nangyari kay Percy Lapid. Si Harry Roque, di umano land grabbing, at saka yung sa Pogo. Again, lahat po ng binanggit ko, alleged at ongoing na mga kaso Hindi ko po sinasabing may conviction na. Sinasabi ko po sa inyo yung disclaimer ko, alleged at ongoing na mga kaso. Pero mga kababayan, kaaya-aya habang tignan, si Badoy at saka si Eric Celis, talo sa red tagging case ni Atom Araulio. Tapos yung mga DDS na naaaresto dahil nagpapakalat ng fake news. Si Vitaliano Aguirre, may kaso din di umano sa ICC. Si Bato sa ICC. Sino pa? Yung mga dating PNP chief. Ang dami mga kababayan, mga dating tauhan, kaalyado at malalapit kay Duterte, may mga sabit. Ang dami ko pang nakalimutan, ang dami ko pang hindi nabanggit. Yung Wanda Teo na kapatid ng mga tulpo, nagkaroon din niya ng issue, di ba, doon sa advertisement deal, worth 60 million pesos. Si Trillanes din ang bumusisi noon. Sino pa? Si Bong Revilla, may pinapasooli ang COA. Ang dami mga kababayan. Hindi ko na lang po talaga matandaan yung iba. Pero lahat yan, malapit, kaalyado, at dikit kapartido ni Duterte. Si Sara Duterte, confidential fund, bribery. Diyos me, mga kababayan. Kaya hindi po natin masisisi yung mga tao na sabihin na, teka, parang sindikato yata yung namuno sa atin nung nakaraang administrasyon. Parang isang malaking sindikato, mga kababayan. Kayo na lang po ang humusga. Ngayon, kung si Trillanes, kuya, ay nagpapaliwanag, itinatama ang mga maling paniniwala patungkol kay Duterte, na in my opinion, masyadong pinabango ng fake news at mga exaggerated claim, at ayan, naging mukhang magaling, gumagamit pa nga ng mga code card nila Michael Jordan noon, nila Queen Elizabeth, para sabihin na pinupuri si Duterte. Pambihira naman mga kababayan. Pinaniwalaan yun. So kung si Trillanes ngayon ay nagsasalita dahil si Trillanes ay biktima rin ng fake news ng mga DDS at paninira ni Duterte, wala ka nang magagawa doon, kuya. Itinatama ni Trillanes ang mga mali. At buo ang loob ng mamang yan. Ipakukulong pa niya ang lahat ng tumarantado sa mga Pilipino noong panahon ni Duterte. So umiyak ka hanggat gusto mo, pero wala ka nang magagawa.
Kayo mga kababayan, nakita niyo naman po yung effort ni Trillanes sa paglaban sa korupsyon at pagsugpo ng katiwalian at sindikato sa gobyerno. Kita niyo naman kahit wala na siyang posisyon sa gobyerno, tumutulong siya kay PBBM para banggain ang malalaking tao na di umano nasasangkot sa katiwalian at korupsyon. Yan, si Trillanes sa mga kababayan. Halos, hindi lang halos nagbubuwis po ng sarili niyang buhay para sa bansa natin. Kaya, wala ka nang magagawa kuya. Umiyak ka nang umiyak. Kahit sa loob o labas ng eskwelahan, marami ng DDS ang tumiwalag sa kampo ng mga DDS. Ex-DDS na sila ngayon. Naliwanagan na sila, napaliwanagan na sila, at namulat na sila. Wala na kayong magagawa. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi niyo dyan? Sa sinabi ni kuya at sa binahagi ko po sa inyo. Salamat po sa panonood.